I just want to repeat yung revelation na sinabi ng Lord sa atin. Ang prayer po ba ay necessity sa atin ngayon? Isipin niyo po yun. Pag sinabi mong necessity, it is a need or kinakailangan. So ang pananalangin po ba ay kinakailangan ngayon? Hello? So ganito po kasi yon. Pinaliwanag ko sa inyo nung nakaraan na ang panalangin ay nagsimula lamang noong nagkasala na ang tao sa Diyos. Nung wala pa namang kasalanan ang tao sa Diyos, si Adan at saka si Eva hindi naman nananalangin sa Diyos eh. Hello? Bakit po kaya hindi sila nananalangin sa Diyos? Sapagkat ang Diyos mismo ang bumababa sa kanila. Sinasamahan sila. Kasama nila ang Diyos. They fellowship together. Nangyari lamang ang prayer when man began to fall and began to be separated from God. So ang prayer is something to do doon sa malayo sa Diyos. Hello? Sapagkat ang prayer is a petition. And petition is a legal term. Can we say legal term? Pag sinabi mong legal term, that is inside the courtroom. Na ako yung judge, ikaw yung akusado, may kasama kang abogado, ang sasabihin niya, let us plead not guilty. That is a prayer. Because prayer is a petition. Nakita niyo yung formality ng prayer? Hello? Ngayon, sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, kailangan pa ba rin natin yung formality na yon? Tandaan niyo po ito. Ang Panginoong Yesus ay ipinagkaloob upang ibalik po niya tayo sa orihinal na disenyo niya sa tao. Ano yung orihinal na disenyo ng Diyos sa tao? Kasama niya ang Diyos. Hello? We were just separated because of sin. Pag nalilito kayo, tanungin niyo ako, ha? Baka sabihin niyo, naku po, ano ba yun si pastor? Pinagbabawal na yata ang pananalangin. Hindi po. Ipinapaliwanag ko po na ang panalangin ay ginagawa ng taong malayo pa sa Diyos. Hello? Bakit siya nananalangin? Kasi sa puso't isipan niya, itinanim ng Diyos. Binasa natin yung verse na yun, tama? Ecclesiastes, chapter 3. Itinanim ng Diyos ang isang bagay na eternal. Na makikita niya yung comparison nung merong Diyos at walang Diyos. Kaya siya naghirap, nung siya'y naghihirap na, wala na siyang ibang matawag kundi ang Diyos. Sapagkat nasubukan niya ang pagpapala nung kasama niya ang Diyos. Hello? Kaya ka na nanalangin. Sapagkat alam mo sa puso mo, merong isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Ngunit, iba na ngayon. Sabi mo sa katabi mo, iba na ngayon. Bakit ngayon nag-iba? Sapagkat na mauulit muli ang pagsama ng Diyos sa sangkatauhan. Anong sabi sa Revelation chapter 3 verse 20? Behold,
I stand outside the door and knock. Hello? Kumakatok po ba ang Diyos? Anong sabi doon? Sino man ang magbubukas sa Kanya, sino bumababa rito? Ang Diyos o ang tao? Sino ang bumababa? Ang Diyos. Siya ang bababa at papasok at sabi niya rito, tingnan mo, nakatayo at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Pagkasalo mo po ba ang Diyos, do you still need to pray? Sipin niyo po yan. Kailangan mo pa bang magkaroon ng petition? Hallelujah. Kaya sa gabing ito, ang pag-uusapan natin ay 15 slides lang. Napakabilis. I just want to emphasize how important that you should understand your stand as a person who is in relationship with God. Kaya ang title natin, ano yan? Are you in relationship? Hello? Sino rito ang may karelasyon? Can we say amen? Yan, karelasyon mo. Sige. Next. What kind of relationship? Anong klase ng relationship mayroon ka? So, anong klaseng relasyon? Sabi niya rito, relationship is people-to-people connection. So, may relasyon din pala tao sa tao. May relasyon din sa animal to people. Sino rito may mga pet? Hello? Anong relationship nyo? Di pet owner ka. Hello? And there is also a relationship object to people connection. Sino rito may mga cellphone? Hello? Kita mo lahat. Ganun, di ba? You are in relationship with that object. Amen? And number 4, by blood or marriage. Magtataka ka, yung girlfriend mo o boyfriend mo ngayon, hindi mo naman kaano-ano, pero kapag kayo ikinasal na, the relationship begin. Amen. And blood, of course, brother to brother, sister to sister, husband, wife, mother to his children because of the blood. Amen? So mayroong connection and that will be called relationship. Now, are you in a relationship? Really? Tinuro ni Pastor Lucky, di ba? Are you in a relationship? Really? Sino rito ang may karelasyon na ang Panginoon? Sabihin mo ako yun. Yan. A true relationship means bond that often involves understanding each other's core values, belief, and life goal. Pwede bang pakibasa niyo yan? Ano daw ba ang totoong relasyon? A true relationship means bond that often involves understanding each other's core values, beliefs, and life goals. Tanungin mo sarili mo ngayon. Sinabi mo, nakarelasyon mo ang Diyos. Nagkakaunawaan ba kayong dalawa o hindi? Simple lang ito pag-aaral natin, but it will take a lot of evaluation. Nagkakaunawaan po ba kayo o hindi?
Alam mo, ang totoong magkarelasyon, body language pa lang, alam mo na kung ayaw niya o hindi. Hello? Tama o hindi? Gusto mo? Sabi ng pagkain, gusto mo? Okay lang. Yung pala, ayaw. No? Pinagbuksan mo ng pintuan. Sasabihin niya sa'yo, thank you! Kasi meron kang pinagbuksang ibang babae. Nag-thank you, ginagaya niya na. Tama? O, ito nga pala yung kape mo. Thank you! And kung ikaw yung lalaki o ikaw yung babae, you know that there is something wrong. You know that you might have done something na naka-offend sa kanya. Why? Because relationship involves understanding each other. Hello? Alam mo, pagka sinabi, ay, ito, Mare, ito, maganda. Ay, nako, ayaw ng asawa ko yan. Ayaw ng asawa ko yan. Uy, Mare, magsuot naman tayo ng hanging. Ay, no, I'm sorry. Ayaw ng mister ko yan. He understands truly the core values, the beliefs, and the life goal doon sa karelasyon niya. Hello? Hello? Ano ang core values ng Diyos kung karelasyon mo siya? Tanungin nyo, ano ang kanyang beliefs? Ano ang kanyang life goals para sa iyo at para sa relasyon ninyong dalawa? Do you understand? Maliwanag po ito na dapat maunawaan mo. Sapagkat sinasabi mo, you are claiming that you are in relationship. Halika uli, Bricks. Dati, ang Diyos, ang tao, magkasama. Amen? Miski saan magpunta, sinasamahan. God is providing everything that He needs. Walang formal. Hubot-hubot nga si Adan eh. Nakita mo si Adan, di ba nahihiya sa Espiritu ng Diyos? Lalakad-lakad, wala siyang damit. Hindi ba kabastusan na yon? Did you get the point, mga kapatid? But the moment this person committed sin, lumayo na siya. Pinaalis ng Diyos sa Garden of Eden. Nagkaroon na ng gap between God and man. Ngayon, nung naghihirap na ito, sa puso niya, alam niya merong Diyos na makapangyarihan. Naintindihan niyo? Kaya ang ginagawa niya ngayon is to pray. Hello? And ang sabi ng Panginoon, when you pray, I will hear you. Hello? Nagdadasal siya. Ang Diyos napaka-faithful. Makasalanan ka pero pinakikinggan ka niya. Kasi nagdadasal ka. It is a form of having faith to the Creator. Hello? Maliwanag po ba, mga kapatid? Pero, ang Diyos, hindi makontento. Kasi baka hindi magdasal ito, ang tagal. Hindi naman lahat nagdadasal eh. Amen? Kaya ang ginawa niya, kumakatok siya.
At kung sino man daw ang magbubukas sa kanya, ay magkasalo silang kakain, andun na yung intimacy. Amen po ba? Hello? Kasama niya na uli ang Diyos. Lalakad na uli sila. Bago pa niya sabihin ko anong problema, alam ko na. Bago pa siya magutom, alam ko na. Nasa isip ko na, dadaan ko to, pakakainin ko to sa Jollibee. Hello? Naunawaan niyo po ba mga kapatid? Pero siya, huwag kang maging self-centered. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maging self-centered. Yan. Dapat, ikaw, unawain mo naman ako. Kasi karelasyon mo ako eh. Hindi siya one-sided. Kaya kung ikaw, hindi na makita pagbabawalan, pumunta sa party-party, sa barkada mo. Pero dapat maging aware ka na lagi mo akong kasama. Hello? Ikaw, Daniel and PK, pag magkasama ba kayo, malakas ba ang loob ni Daniel tumingin sa ibang babae? Sige nga. Nasubukan ko sa nanay nila yun eh. Di ba? Sabi ko lang doon sa toll gate, Merry Christmas. Eh, babae kasi, Merry Christmas. Yung kamay niya nandito, pa! Kasama mo na ako, ganyan ka pa? Sabi ko, ginreet ko lang naman ng Merry Christmas. Pero yung pag-greet mo, may lambing eh. Nauunawaan niyo po ba ang pakikipagrelasyon ninyo sa Panginoon? You should understand the core values, the belief, and the life goal. Alam mo, dapat kung anong ayoko. Alam mo, dapat ang plano ko sa'yo. Plano ko, ano sabi niya sa Jeremiah 29:11? Plan to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ilang babae ka. Anong mangyayari? Eh di masisira yung plano ko para sa'yo. Bakit? Eh kasi lalayo na naman ako eh. Hindi ako pwedeng manatili sa'yo. May kasalanan ka na naman eh. Kaya ano na naman ang gagawin mo pag naramdaman mong walang presensya ng Panginoon? You pray. And God is so faithful. Naiintindihan niyo mga kapatid? God is so faithful. He is a forgiving God. He is a caring God. He always understands us. Nakarelasyon niya. Pero tayo, hindi natin siya iniintindi. Napaka-unfair. Amen? Alam niyo, yung pagsimple lang na pagpuri, maiiyak ka. Sabi ni Presi, dati ganito lang kami ngayon, dadaan-daan ako doon, pakotse-kotse na lang. Di ba ang sarap nung ganun? Yung magkatabi kayo, sasabihin mo, Lord, salamat ha. You don't need to say prayers na, kundi worship in spirit and in truth na. Hello? Sasabihin mo, Lord, salamat. Sigurado umiiyak ka sa kotse mo. Because you can feel the presence. Lord, thank you. Alam mo, kanina paghatid ko sa misis ko, umiiyak ako sa sasakyan. Sabi ko, Lord, salamat. Ingatan mo ang aking pamilya. Ingatan mo sila sa pagpunta nila doon. You see? Kasi very close na kayo eh. Amen po ba? Kaya, pag pumapasok tayo rito, that's the only thing that you can worship the Lord.
Sarap. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Ganyan ba lambing ni Mariko sa'yo? Ha? Ganyan din ba siya naglalambing sa'yo? Oh, kita mo? Di ba ang sarap sa feelings? Yes. Oh. Po ka na doon. Parang naiihi na tuloy sa kilig yung isa. Amen! Ay, nako, mga kapatid. Yung relationship natin sa Lord, kung merong tayong dapat na seryosohin, mga kapatid, ito ay ang pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Hallelujah. Next. Are you in good relationship towards your claimed connection? Yung tinatanong ko kanina. Totoo ba? Na maganda ang relasyon ninyo ng Diyos ngayon? Hello? Hello? So, good relationship requires, number one, tingnan nyo po ito, open communication and quality time. Openly sharing thoughts, feelings, and plans. Anong sabi niya sa Jeremiah 29:12? Then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. Hello? Kaya tayo napapahamak kasi emotions and feelings Pogi talaga niya. Ito na yun. Ito na. Did you ever ask the Lord? Open communication Sabihin mo, Lord, ito ba ang lalaking para sa akin? Or dahil uso lahat may boyfriend, kailangan magkaroon na rin ako ng boyfriend. Lahat may girlfriend, kailangan ko na rin magkaroon ng girlfriend. Lagi tayo nagmamadali Ang buhay ay hindi po paunahan. Hello? You always ask your relationship. Karelasyon mo siya. Karapatan niya malaman ko anong nasa loob mo, sinasa loob mo, anong sinasa isip mo, anong mga plano mo. Lord, gusto ko lang magpakasal. Gusto ko lang pakasalan si Mariko. Ito, kailan po ba ang nararapat? Magtanong ka sapagkat ang Diyos sabi niya, I will listen. Hello? Anak, bukas na bukas din. Kasi gusto ko po magarbo linawin mo. Kasi sabi mo kanina, kasal. Sabi ko sa iyo, bukas na bukas din. Tapos ngayon, magarbo. O di dugtungan ko rin, mag-ipong ka. Amen? Next. Anong next? Trust and respect. Sa karelasyon mo, dapat magtiwala ka at respetuhin mo siya. Building trust through honesty, reliability, and consistency. Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Minsan kasi, kaya lang tayo nagtatrust sa Lord, nakikita na natin kaagad yung resulta. Pero kapag wala pa, andun yung doubt. Ang sabi po rito, pag sinabing trust, there must be consistency. Aba, Bricks, pinayagan kita minsan, namimihasa ka naman yata. Hindi porket pinapayagan kita.
Hindi na. Magtiwala ka sa karelasyon mo. Ikaw din, Bricks, huwag ka masyadong seloso. Magtiwala ka kay Marico. Amen? Hello? Sino rito may tiwala sa karelasyon niyang Diyos? Amen. Dapat may tiwala ka sa Kanya. Hindi porket wala pa, bibigay mo ba? Hindi, magsabi ka na lang kasi na diretso. Kung wala, huwag mo lang paasahin. Ang pagtitiwala, consistent. Hindi on and off, hindi on and off. Hello? Sino rito? Huwag tayo magplastikan. Sino rito ang may mga hinihiling sa Diyos na ikagagaan ng kanyang buhay? Lahat tayo. Hindi naman ako magsisinungaling na ayoko pumunta sa Netherlands. Gusto ko rin pumunta doon para dalawin si Tatay Digong. Alam niyo, gusto ko rin makapunta sa iba't ibang lugar. Tama yung sabi ni Presi. Alam niyo, pagka kayo nasa ibang lugar, alam mo, nakaka-uplift ng spirit talaga. Sabi ko nga kay Miko sabi ko, Miko, alam mo, pagka nasa ibang bansa ka, o kaya, nung nandun ako sa Japan, kasi Japan siya, tagal. Babalik ka, kailan babalik mo? May 9. Biri mo. Pagka nandun ka, mga kapatid, sorry, talagang maiinggit ka. Maiinggit ka sa sitwasyon ng Pilipinas, sa sitwasyon nila. Yung ilog nila, ang linis-linis. Ang linis-linis. Sino yung gustong pumunta sa mga ibang bansa? Huwag tayo magplastikahan. Sino rito may gusto? Amen! Ipaalam mo yan doon sa karelasyon mo. Uy, Lord, parang gusto ko pumunta sa, sa Europe. Mga kapatid, yung karelasyon natin, ano sabi nung kanta? Walang imposible sa'yo. Yung iniisip mo ngayon na imposible, magugulat ka na lang isang araw, naging posible. I just remember the first time na kami pumipirma ng ownership. Bumili kami ng brand new Starex. Tumutulo ang luha namin ni Mayan. Kasi hindi namin lubos maisip na magkakaroon kami ng ganon. Sapagkat ang pinapanalangin ko lang noon, makabuo lang ako ng owner. Masaya na ako may owner. May ngayon, sari-saring sasakyan na ang pinagkakaloob ng Diyos sa amin. Purihin ng Panginoon. I don't want to tell you na maging materialistic tayo. Ang sinasabi ko lang dito, walang imposible sa Diyos natin. At huwag tayo magkunwari na hindi ko kailangan yan. Gusto ko, Lord, heaven. Sige, papatayin na kita, sabi ng Lord. Sige, kunin ko na buhay mo mamaya, ha? Yan pala gusto mo, heaven na Ha? Ang liwa-liwanag, I created human being, sabi ng Psalm chapter 8. Saan? Para sa earth. Ang daming pastor nagtuturo, heaven, heaven. Kaya lahat nakatingala, heaven. Gutom na, heaven. Di baling magutom, heaven naman. Gusto ba ng Diyos na magutom ka? Naghimala nga siya magpakain 5,000, 10,000. Kasi ayaw niya na magutom ka.
ng ibang pastor, di ba maghirap ako dito, pastor? Basta ako, heaven. Kaya sabi ko sa kanya noon, Panginoon, ayokong tumayo sa pulpito bilang isang pastor na nanululisit. Sapagkat yan ang hindi ko pagkakakilala sa iyo. O, sinong naniniwala na kaya kang payamanin ng Diyos? Ay, nako, pambira yan. Hindi ako tapos. Pambira, si Manny Pacquiao, laborer ko lang. Naging bilyonaryo si Manny Pacquiao. Wala akong mukhang mahirap sa kanya. Ay, yaman na niya. Samantalang kargador ko lang siya nung araw. Ngayon, senator pa, tumatakbo. Ikaw, Erwin, di niya ba kayang gawin sa'yo yon? All you have to do is, number 2? Trust and respect. Ngayon, kung anong dumating, respetuhin mo. Hey, huwag ka magreklamo, respetuhin mo. Yan muna. Sabi ng Lord, yan lang muna, anak, ha? Yan lang ang tingin kong kaya mo ngayon, eh. Ha? Yes, Lord. Thank you. Thank you, Lord. One day, magugulat ka na lang, hindi na yon. Promotion after promotion. Hallelujah. Number 3, intimacy. Pag sinabi mong intimacy, involves emotional, physical, and intellectual closeness at ease to each other. Yung prayer kasi para sa akin, it is a very formal thing. Pero yung lambing, yung intimacy, hindi na po siya prayer eh. Ang prayer, ginagawa lang yan kapag malayo ka talaga eh. Pero pag magkalapit na kayo, hindi na po prayer yon. Lambing na yon. Di ba? Sino sa inyo, miski nagmomotor, nagwo-worship sa Lord? Kasi miski nasaan ka, kasama mo siya. Amen? Kasama natin ang Diyos. Brum, brum, di ba? Di ba? Ganun yun eh. Kasama natin ang Diyos. Di ba? Hallelujah. Huwag tayong masyadong religyoso. Okay? At sinasabi ko lang dito sa simbahan, before we enter into this place, make sure that you are in the presence of God. Dito, wala tayong gagawin dito kundi lasapin ang presensya ng Diyos. Wala tayong gagawin dito kundi itaas, papurihan, pasalamatan ang presensya ng Diyos. There is always the right place for everything. Amen? Kaya pagka dito, huwag kayo magchismisan dito. Doon, lumabas kayo roon. Doon sa kalye. Human CCTV. Amen? Hallelujah. And number 4. Pakibasa, ano yung number 4? Commitment. Committed, hindi committed. Commitment. Anong ibig sabihin? Dedication to the relationship and to each other's happiness. Being there through thick and thin. Commitment, mga kapatid, dedicated ka sa karelasyon mo. Ito ba ay magdudulot ng ikasisiya niya o ikagagalit niya? Amen?
And through thick and thin. Minsan, pag kami kailangan lang tayo sa Diyos, lapit. Pagka wala, whether you feel Him or not, mga kapatid, yung commitment mo sa relationship must be consistent. Amen? Hello? Alam nyo, kapag ka ito dinala natin sa workplace natin, sa school natin, magsisilbi talaga tayong ilaw ng sanlibutan. Yan ang turo ni Ma'am Lottie sa amin kagabi. Kaya paglabas namin sa intercession kagabi, lahat kami nagniningning. Ilaw kami ng sanlibutan. Amen? Kasi, biriin mo kaya sabi ni Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. The moment that God is within you, mga kapatid, those things that are impossible can become possible. It is not about you, it's not because of you, but the one who is with you. Hallelujah. May natututunan po ba tayo? Gusto ko i-review nyo ito para ma-maintain ninyo, ilagay po ninyo sa kukote ninyo. Bear that in your mind, in your heart, in your spirit. Makikita nyo, iiba ang kilos, mag-iibang isip, mag-iiba pati ang galaw natin, mag-iiba pati approach natin. Because if you are aware of His presence always, iba ang galawan, mga kapatid. Mag-iiba ang galawan. Amen? Kasi siya ang nahayag, hindi tayo. Ang galing lang talaga ng Panginoon. Biro mo, ang relasyon natin sa Kanya ay kinumpara sa mag-asawa. Ephesians chapter 5, tama po ba? Relasyon ng anak sa magulang. Talagang sa relationship sila nakafocus. Kaya dito po, we are not talking about religion, but relationship. Amen? Kaya, next, are you really in relationship to God? Are you really in relationship to God? Tanungin mo sarili mo, am I really in relationship to God? Sino rito ang gustong maging successful ang relationship niya sa Diyos? Anong sagot? Then, follow the 4 steps to be a good partner in the relationship. Are we all blessed? Hello? Pwede ba tayo tumugtog, no? Maaga pa. Ang sarap lang purihin ng Panginoon.